Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Salamat dahil muli akong nagising, humihinga, at may pagkakataong muling sumandal sa iyo. Salamat sa bagong araw, bagong pag-asa, at bagong lakas na galing sa iyo. Salamat sa simpleng mga bagay, sa hangin na aking nilalanghap, sa init ng araw, sa pagkain sa lamesa at sa mga mahal sa buhay na patuloy na nagbibigay kulay sa aking paglalakbay. Maraming beses, Panginoon, sinusubukan kong labanan ng buhay gamit lang ang sarili kong lakas. Pero paulit-ulit mo akong tinuturuan na hindi ko ito kakayanin mag-isa. Salamat dahil sa bawat pagkatalo ko, doon ko nakikita ang katapatan mo. Sa bawat kahinaan ko, doon ko natutuklasan ang iyong kalakasan. At sa bawat luha ko, doon ko nararamdaman ang iyong pagyakap. Kaya ngayon, gaya ni Moses sa bundok, itataas ko ang aking mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Lord, hindi ako sapat. Hindi ko alam ang lahat. Hindi ko kontrolado ang mga sitwasyon, pero naniniwala ako, ikaw ang Diyos na laging sapat. Sa iyo ako kumukuha ng lakas, sa iyo ako kumakapit ng pag-asa, at sa iyo ko iniaalay ang lahat ng laban na nasa harapan ko. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa Langit, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga ng may buong pagpapakumbaba at pag-asa. Salamat po dahil muli kaming gumising, muling binigyan ng hininga, at muling binigyan ng pagkakataong maranasan ang iyong awa at biyaya. Sa bawat pagdilat ng aming mga mata, ipinapaalala mo sa amin na buhay pa kami dahil may layunin ka pa para sa amin. Kaya bago pa man kami magsimula sa lahat ng aming gagawin ngayong araw, nais muna naming ibigay ang aming mga puso, isipan at kaluluwa sa iyo. Nais muna naming pakinggan ka, maranasan ka at kausapin ka ng may katapatan at kababaang loob. Panginoon, sa mundong ginagalawan namin ngayon, alam namin na napakaraming dilim na nakapaligid. May kasamaan sa bawat sulok ng lipunan, karahasan, kawalan ng katarungan, panlilinlang, at pagkakawatak-watak ng mga tao. Sa bawat balita na naririnig namin, parang mas dumarami ang gulo kaysa sa kapayapaan. Mas nangingibabaw ang takot kaysa sa pag-asa. At hindi lamang yon, kundi maging sa aming sariling buhay, napapalibutan din kami ng iba't ibang tukso. Nakikita namin ito sa social media, sa mga palabas na nag-aanyaya sa amin na sumunod sa agos ng mundo, sa mga maling relasyon na akala namin ay makapagbibigay ng ligaya, pero nauuwi sa sakit at pagkasira. Naroon din ang tukso ng kayamanan, ambisyon, at kapangyarihan. Minsan, mas inuuna naming habulin ang tagumpay sa mundo kaysa ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. At higit pa sa lahat ng ito, Panginoon, sobrang dami ng distractions sa bawat tunog ng cellphone namin, sa bawat notification, sa bawat schedule na puno ng mga bagay na kailangang asikasuhin. Unti-unti kaming nalalayo sa iyong presensya. Patawad, Ama, kung madalas ay mas inuuna namin ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na walang hanggan. Patawad kung mas inuuna namin ang aming mga plano kaysa sa iyong plano. Patawad kung madalas naming sinasabi, mamaya na Lord, pagkatapos na nito, kapag settled na ako. Pero sa totoo lang, wala kaming kasiguraduhan sa oras. Hindi namin alam kung may bukas pa. Ang buhay ay parang usok lamang, saglit lang at biglang nawawala. Kaya ngayong umaga, nais naming magsisi, nais naming magbalik, nais naming muling ituon
ang aming buong puso sa iyo. Sinabi mo sa Hebreo 3 talata 15, ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Panginoon, naririnig ka namin. Naririnig namin ang paalala mo. Naririnig namin ang iyong banayad ngunit matatag na tinig na humihimok sa amin na bumalik. Huwag mo pong hayaan na patigasin namin ang aming puso. Huwag mong hayaan na maging manhid kami sa iyong presensya. Alam namin kung gaano kapanganib ang pusong matigas. Ang pusong matigas ay hindi na naaantig sa iyong salita. Hindi na kumikilos kapag ikaw ang nangungusap. Hindi na nagiging sensitibo sa iyong espiritu. Oo, maaaring nagpupunta pa rin sa simbahan, umaawit pa rin ng mga kanta, o nagdarasal paminsan-minsan. Pero sa kaibuturan, ito'y malamig, ito'y malayo, ito'y puno ng distractions. Patawad, Lord, kung minsan naging ganoon ang puso ko. Pero salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan sa ganitong kalagayan. Salamat sa iyong pangako sa Ezekiel 36 talata 26 na bibigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Salamat dahil kaya mong palitan ng pusong bato ng pusong laman. Pusong muling marunong umibig, marunong makinig, at marunong magtiwala. Salamat dahil hindi lang ninyo inaayos ang sirang bahagi namin. Binabago ninyo kami mula sa loob hanggang sa labas. Ama, inaamin namin na napakadali naming maakit ng mga bagay sa mundong ito. Minsan, mas natutuwa kami sa pansamantalang aliw kaysa sa kaligayahan na galing sa iyo. Minsan, mas pinapahalagahan namin ang mga likes at validation sa social media kaysa sa pagkilala na ikaw mismo ang nagmamahal at kumikilala sa amin. Minsan, mas nagmamadali kami sa mga plano namin kaysa maghintay sa tamang oras mo. Patawad po. Kaya't sa oras na ito, Ama, hinihiling namin, bigyan mo kami ng pusong bago. Isang pusong mapagpakumbaba, pusong marunong magsisi, pusong laging handang tumalima. Alisin mo ang bawat kapal ng pride na bumabalot sa amin. Alisin mo ang bawat ugat ng katigasan, bawat palusot na ginagamit namin para huwag sumunod. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Tulungan mo kaming huwag maloko ng kaaway na madalas ay hindi dumarating na may galit o karahasan, kundi may mga simpleng distractions. Dumarating siya sa pamamagitan ng mabubuting bagay na nauuwi sa pagiging Diyos-Diyosan, trabaho, pera, relasyon, pangarap. Hindi masama ang mga yon, Lord. Pero kapag inuna namin sila higit sa iyo, nagiging hadlang sila. Kaya turuan mo kami kung paano unahin ka sa lahat ng bagay. Panginoon, alam namin na ang lahat ng ito ay tungkol sa relasyon at hindi lang relihiyon. Hindi mo kami tinatawag para lang sumunod sa mga rules. Tinatawag mo kami para magmahal at sumuko. Kaya ngayong umaga, sinasabi namin, narito kami, Lord. Narito ang aming puso. Narito ang aming buong buhay. Patawarin mo kami sa mga oras na ikaw ay kumakatok, pero hindi namin pinagbuksan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ikaw ay nangungusap pero nagbingi-bingihan kami. Patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyo. Ngayon, nais naming magbukas. Tulad ng sinabi mo sa Pahayag 3 talata 20, narito ako, nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako'y papasok at makikipaghapunan sa kanya. Lord, binubuksan namin ang pintuan ngayon. Pumasok ka, manahan ka, maging sentro ka ng buhay namin. Tulungan mo kaming maging aware sa katotohanan na ang buhay ay maikli.
Sa Santiago 4 talata 14, sinabi mo na ang buhay ay parang usok. Sandali lang at biglang nawawala. Kaya ayaw naming masayang ito sa mga bagay na pansamantala. Ayaw naming ubusin ang aming oras sa mga bagay na walang eternal na halaga. Gusto naming mamuhay para sa iyo, para sa walang hanggan, para sa kaluwalhatian mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng pusong nag-aalab para sa iyo. Huwag mo kaming hayaan na maging kontento sa malamig na pananampalataya o sa half-hearted na pagsunod. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa kasalanan ng pagiging lukewarm. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung sino kami sa iyo, na kami binili mo sa napakamahal na halaga, na kami pagmamay-ari ng hari ng mga hari, at na kami nilikha para magbigay kaluwalhatian sa iyo. Ama, hinihingi namin ang iyong lakas. Lakas para tumanggi sa kasalanan. Lakas para manatiling tapat kahit sa gitna ng tukso. Lakas para magpatawad kahit mahirap. Lakas para magmahal kahit hindi kapalit. Bigyan mo kami ng disiplina upang unahin ka sa panalangin at salita mo bago ang lahat. Bigyan mo kami ng discernment upang makita agad ang mga bitag ng kaaway. Bigyan mo kami ng matibay na pananalig para hindi kami matinag ng mga unos ng buhay. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat. Salamat, Panginoon, dahil kahit paulit-ulit kaming nagkakamali, hindi ka sumusuko sa amin. Salamat sa bawat araw na binibigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Salamat dahil ang awa mo ay laging bago tuwing umaga. Salamat sa krus. Salamat sa dugo ni Jesus. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo. Ngayon, Panginoon, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo. Hinihiling namin na ang bawat salita na aming bibigkasin, bawat hakbang na aming gagawin, at bawat plano na aming tatahakin ay maging para lamang sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mamuhay na parang kami altar na buhay. Sa lahat ng ordinaryo at ekstraordinaryong bahagi ng aming buhay, ikaw lamang ang nakikita at napaparangalan. Panginoon, habang hinihintay namin ang pagbabalik mo, huwag mong hayaang maging antok ang aming espiritu. Huwag mong hayaang madala kami ng mundo. Gisingin mo ang aming kaluluwa. Sunugin mo ng banal na apoy ang aming puso upang kami laging handa, laging gising, at laging tapat. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, tulungan mo akong maalala na hindi ang sariling talino, diskarte, o lakas ang magdadala ng tagumpay. Katulad ng nangyari sa Israel, ang totoong tagumpay ay nangyayari kapag nakatuon ang puso ko sa iyo. Kaya ngayon, bago pa man magsimula ang mga laban sa araw na ito, inuuna na kitang sambahin at papurihan, sapagkat naniniwala ako na kapag ikaw ang nauna, lahat ay susunod. Panginoon, kung minsan, parang si Moses din ako, napapagod. Nagsisimula akong manalangin ng may sigla, pero habang tumatagal, nanghihina ako. Ang mga kamay kong nakataas, bumababa. Ang mga salitang puno ng pananampalataya, napapalitan ng pagdududa. Ang apoy ng pagsamba, minsan ay tila nagiging abo. Pero salamat, Lord, dahil hindi mo ako hinahayaang mag-isa. Katulad ng pagdala mo kina Aaron at Hur para alalayan si Moses, pinapadala mo rin sa akin ang mga tao, mga kaibigan, kapamilya, kapwa mananampalataya, para ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Salamat sa mga taong nagdarasal para sa akin kahit hindi ko alam. Salamat sa mga nag-aabot ng encouraging words, sa mga humahawak ng kamay ko sa gitna ng iyak, at sa mga nagiging sandalan ko kapag ako'y mahina. At higit sa lahat, salamat sa Espiritu Santo
na siyang tunay na umaalalay. Kapag ubos na ako, ikaw ang nagbibigay ng bagong hininga. Kapag ang puso ko ay puno ng bigat, ikaw ang nagpapaluwag nito. Kaya ngayong umaga, sinasabi ko, Holy Spirit, punuin mo ako muli. Palakasin mo ako. Itaas mo ako, Lord. Maraming laban ang kaharap ko ngayon. May mga bills na kailangang bayaran. May mga desisyon na hindi ko alam kung paano gagawin. May mga problema sa pamilya. May mga sakit na hindi ko maintindihan. May mga panalangin na hanggang ngayon ay tila walang sagot. Minsan, Lord, naiiyak na lang ako sa bigat ng lahat. Pero kahit hindi malinaw sa akin, alam kong malinaw ito sa iyo. Kahit hindi ko kontrolado ang sitwasyon, alam kong hawak mo ang lahat. Kaya pipiliin kong sumamba. Pipiliin kong magtiwala. Pipiliin kong itaas ang aking mga kamay kahit nanginginig na ito sa pagod. Sapagkat ang pagsamba ko, Lord, ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ang pagsamba ko ay nakabase sa katotohanan na ikaw ay Diyos, ikaw ay mabuti, at ikaw ay tapat magpakailanman. Panginoon, minsan gusto kong lumaban kagaya ng iba. Gusto kong kontrolin ang lahat. Gusto kong solusyonan lahat agad. Pero tinuturuan mo akong umakyat ng bundok gaya ni Moses. Hindi para takasan ang laban, kundi para ipakita na iba ang paraan ng mga anak ng Diyos. Hindi espada, hindi galit, hindi sariling diskarte, kundi pagsamba, tiwala at pananalig. Lord, turuan mo akong piliin ang bundok ng pagsamba kaysa sa kapatagan ng sariling lakas. Turuan mo akong piliin ang magtaas ng kamay kaysa magtaas ng boses sa galit. Turuan mo akong piliin ang lumuhod sa panalangin kaysa pilitin ang mga bagay na hindi ko naman hawak. Diyos, salamat dahil tinatanggap mo ang pagsamba ko kahit hindi ito perpekto, kahit may halong pagod, may halong tanong, at may halong iyak. Ikaw pa rin ang tinatanggap mo, sapagkat para sa iyo, hindi sa ganda ng boses o haba ng panalangin sinusukat ang pagsamba, kundi sa katapatan ng puso. Ngayon, Lord, sinasabi ko, kahit hindi ko naiintindihan, magtitiwala pa rin ako. Kahit may sakit sa puso, pupurihin pa rin kita. Kahit hindi ko alam kung kailan darating ang sagot, patuloy kong itataas ang iyong pangalan. Lord, baka may nanonood o nakikinig ngayon na kagaya ko, napapagod, nawawalan ng lakas, parang susuko na. Dalangin ko, abutin mo siya ngayon. Palibutan mo siya ng iyong kapayapaan. Ipaalala mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, punuin mo siya ng tapang at lakas na galing sa iyo. Kung kami man ay nasa bundok ng tagumpay o nasa lambak ng pagsubok, ikaw pa rin ang aming pupurihin. Sapagkat alam namin, Lord, hindi mo kami iiwan. Ang laban ay hindi amin, kundi iyo. At dahil ikaw ay Diyos na hindi kailanman natatalo, siguradong may tagumpay kaming makakamtan. Panginoon, maraming Pilipino ngayon ang dumadaan sa mabibigat na laban. Mga magulang na nagtatrabaho abroad para lang may maipadala sa pamilya. Mga kabataang nag-aaral kahit kulang ang pera pambayad ng tuition. Mga manggagawang pagod araw-araw pero hindi sapat ang sahod. Mga nanay na nag-aalaga ng anak na may sakit. Mga tatay na naghahanap ng trabaho. Mga estudyanteng naliligaw ng landas. Lord, abutin mo po silang lahat. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban dahil ikaw ay Diyos na sumasama at nagtatagumpay para sa kanila. Lord, naway maging liwanag ka sa gitna ng kadiliman ng aming bayan. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang kapayapaan. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ang tagapagkaloob. Sa gitna ng kawalan ng hustisya, ikaw ang katuwiran. Sa gitna ng pagkakawatak-watak,
Ikaw ang nagbubuklod. Naway makita ka ng bawat Pilipino bilang tanging pag-asa. Lord, gawin mo akong tao ng pagsamba. Naway sa tuwing may laban, una kong reaksyon ay hindi takot, kundi pananalangin. Hindi pagdududa, kundi pagsamba. Naway ang puso ko ay manatiling nakatuon sa iyo at ang aking mga kamay ay palaging nakataas bilang tanda ng pagtitiwala. At kung sakaling mapagod akong muli, paalalahanin mo ako na hindi ko kailangang mag-isa, na andyan ang komunidad ng mga mananampalataya at higit sa lahat, andyan ka para magbigay ng bagong lakas. Panginoon, inaangkin ko ang kapayapaan mo. Inaangkin ko ang tagumpay na galing sa iyo. Inaangkin ko ang biyaya at kalakasan na sapat para sa bawat araw. At higit sa lahat, inaangkin ko ang katotohanan na mahal mo ako at iyon ang pinakamalaking dahilan para patuloy akong sumamba. Kaya ngayon, sa umagang ito, buong puso kong sinasabi, Lord, Ikaw ang Diyos ng aking laban. Ikaw ang Diyos ng aking pamilya. Ikaw ang Diyos ng aking kinabukasan. Ikaw ang Diyos ng aking buong buhay. Salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Salamat dahil tapat ka. Salamat dahil sa bawat taas ng kamay at bawat bugso ng papuri, kumikilos ang langit. Salamat sa mga panalangin na sinasagot mo at salamat din sa mga panalangin na hindi pa sinasagot dahil alam mo ang tamang oras. Salamat sa mga pintong binubuksan mo at salamat din sa mga pintong isinara mo dahil alam mo ang hindi makakabuti sa akin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Kahit minsan, Panginoon, nakakaligtaan ko na regalo mula sa iyo ang bawat paggising. Pero ngayon, bago ko gawin ang anumang bagay, bago ko harapin ang mga gawain, mga plano, at mga hamon, inuuna kitang sambahin at pasalamatan. Panginoon, sa umagang ito, nais kong magsimula sa iyong salita. Tulad ng sinasabi sa Gawa 2 talata 38, magsisi kayo at magpabautismo, bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Salamat, Lord, na may malinaw kang alok sa amin, kapatawaran, bagong simula, at ang presensya ng iyong Espiritu. Una sa lahat, Panginoon, ako po'y nagsisisi, hindi lang dahil sa mga maling nagawa ko kahapon, kundi sa mga panahon na mas pinili kong sundin ang sarili kong kalooban kaysa sa iyo. Patawarin mo po ako, Lord, kung mayabang akong umasa sa sarili kong lakas at karunungan. Patawarin mo po ako sa mga oras na binabaliwala ko ang tinig mo at mas pinili kong pakinggan ang tinig ng mundo at ng sarili kong damdamin. Ngayon, sa iyong harapan, ako'y tumatalikod sa maling landas at pumipili din na lumakad sa direksyon na itinuro ni Kristo. Hindi ko po kayang magbago mag-isa. Kailangan ko po ang tulong mo. Salamat sa bautismo na simbolo ng paglilibing sa aking lumang pagkatao at muling pagkabuhay kasama ni Kristo. Salamat, Lord, na sa iyong biyaya, ako'y ginawa mong bago. Salamat na kahit minsan nadadapa ako, hindi mo ako tinatanggihan. Sa halip, inaabot mo ako para bumangon at magpatuloy. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ko ang kaloob ng banal na Espiritu. Hindi siya isang malayong ideya, hindi siya isang simpleng konsepto. Siya ay mismong presensya mo sa aking puso. Salamat, Ama, na hindi mo ako iniwan para maglakad mag-isa sa mundong ito. Salamat na may gabay, tagapayo, at kaibigan ako sa katauhan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu,
iniimbitahan kita ngayon. Pumasok ka sa bawat bahagi ng aking buhay. Ikaw ang manguna sa isip ko, sa puso ko, sa aking mga salita at gawa. Hindi kita ituturing na panauhin lang. Gawin mong tahanan ng buhay ko. Ipakita mo sa akin ang mga bagay na kailangang alisin, mga asal, mga ugali, at mga kaisipan na hindi kaaya-aya sa Diyos. Tulungan mo akong bitawan ang mga ito at palitan ng katangian ni Kristo. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang magtuturo sa akin ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi ni Jesus sa Juan 14, talata 26, ikaw ang magpapaalala sa akin ng lahat ng sinabi niya. Turuan mo akong maintindihan ng Biblia, hindi lang bilang mga letra sa pahina kundi bilang buhay na tinapay na nagpapalakas sa kaluluwa ko. Sa tuwing magbabasa ako, buksan mo ang mata ng aking puso para makita ko ang katotohanan. Ipaalala mo sa akin ang mga talata sa tamang oras, lalo na kapag ako'y naguguluhan, natatakot, o nadidismaya. Espiritu Santo, bigyan mo ako ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Kapag may mga pagkakataong malinaw na tama o mali, tulungan mo akong pumili ng tama kahit mahirap. Kapag nasa gitna naman ng gray area at mahirap magdesisyon, ilapit mo ako sa panalangin para humingi ng direksyon mula sa Ama. Patahimikin mo ang mga ingay sa isip ko para mas marinig ko ang bulong mo. Panginoon, ayaw kong pighatiin ang iyong espiritu gaya ng babala sa Efeso 4, talata 30. Ayaw kong masanay sa kasalanan. Ayaw kong mawalan ng sensitivity sa tinig mo dahil pinipilit kong hawakan ang galit, pride o double life. Sa halip, gusto ko araw-araw ay bagong puspos ng espiritu. Tulungan mo akong laging magsuko muli araw-araw. Umaga pa lang, bago magsimula ang mga gawain, inuuna na kita. Lord, salamat sa paalala sa Efeso 5:8 na ang pagpupuno ng espiritu ay tuloy-tuloy. Hindi lang ito one-time experience, tulad ng pag-inom ng tubig. Kailangan ko araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, ang presensya mo. Hindi sapat ang blessing kahapon para sa laban ngayon. Hindi sapat ang lakas kahapon para sa pagsubok ngayon. Kaya ngayon, Banal na Espiritu, puspusin mo akong muli. Salamat na kapag puno ako ng Espiritu, iba ang takbo ng buhay ko. Natututo akong magtiwala sa Diyos higit sa aking emosyon. Nakakakita ako ng pag-asa kahit sa gitna ng problema. Nabibigyan ng bagong anyo ang isip, pananalita, at paraan ng pagmamahal ko. Nagiging mas totoo ang panalangin, hindi lang parang listahan ng hiling, kundi pakikipag-usap sa pinakamamahal kong Ama. Nagiging buhay ang salita. Ang pagsamba ay hindi lang kanta, kundi pag-aalay ng puso. Espiritu Santo, linisin mo ako sa lahat ng hadlang sa presensya mo. Tulungan mo akong tanggalin ang mga bagay na humahadlang sa tinig mo, mga bisyo, maling relasyon, maling kaisipan, at lahat ng anyo ng kasalanan. Tulungan mo akong maging handa na sumunod sa iyo kahit hindi komportable. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi malinaw ang susunod na hakbang. Sa umagang ito, tinatanggap ko muli ang panibagong pagpupuno mula sa iyo. Tulungan mo akong maging mabagal sa pagsasalita, mabilis sa pakikinig, at sagana sa pagpapatawad. Tulungan mo akong maging mahabagin sa iba gaya ng habag ng Diyos sa akin. Palitan mo ang galit ng kapayapaan, ang takot ng lakas ng loob, at ang pagdududa ng pananampalataya. Lord, maraming beses ko nang naramdaman na wala akong sapat na lakas para labanan ang tukso. Totoo, mahina ako. Pero salamat, Banal na Espiritu, dahil ikaw ang lakas ko.
Ikaw ang proteksyon ko laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Ikaw ang nagbibigay ng tapang para tumindig sa katotohanan kahit ako lang mag-isa. Kaya ngayon, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking puso. Maghari ka sa lahat ng sulok nito. Kapag dumarating ang mga oras na ako'y nalulumbay, paalalahanan mo ako na ako'y anak ng Diyos, tinubos, minarkahan, at iniingatan. Tulungan mo akong makita ang sarili ko sa lente ng biyaya, hindi sa lente ng kahapon kong pagkakamali. Kapag ako'y napapagod, palakasin mo ako. Kapag ako'y natutuksong sumuko, paalalahanan mo ako ng tagumpay na mayroon ako kay Kristo. Espiritu Santo, nais ko ring maging mas katulad ni Jesus araw-araw. Linisin mo ang isip ko. Ayusin mo ang motibo ko. Gawin mo akong tapat kahit walang nakakakita. Palitan mo ang pagmamahal ko sa mundo ng mas matinding pagmamahal kay Kristo. Turuan mo akong mahalin ang mahirap mahalin. Turuan mo akong magpatawad kahit walang sorry na naririnig. Turuan mo akong maging ilaw sa dilim at asin sa mundo. Lord, huwag mo akong hayaan na magmadali sa unahan ng Espiritu, pero huwag mo rin akong hayaang mahuli. Turuan mo akong maglakad sa tamang hakbang kasama mo. Gusto kong maranasan ang bawat sandali na may awareness sa presensya mo, sa bawat desisyon, sa bawat kilos, sa bawat salita. Gabayan mo ako. Salamat Lord Jesus sa kaloob ng banal na Espiritu. Salamat sa pag-ibig na walang hanggan. Salamat na sa presensya mo may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat na sa iyong gabay. Hindi ko kailangang mangapa sa dilim. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, hindi ko isasara ang puso ko. Nais kong manatiling bukas sa presensya mo buong araw, sa trabaho, sa paglalakad, sa pagkain, sa pakikisalamuha, at maging sa katahimikan. Nawa ang buhay ko ay maging tahanan ng iyong kaluwalhatian. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Ama, Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, at ngayon, Ikaw rin ang aming Diyos. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa, ang humawak sa mga bituin, at naglagay ng araw at buwan sa kanilang tamang lugar. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng iyong kadakilaan at walang hanggang kapangyarihan. Kaya't ngayon, Panginoon, sa oras na ito, kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Kinikilala namin na lahat ng pagpapala at lahat ng tunay na restoration ay nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, amin pong inaamin na may mga panahon sa aming buhay na kami ay nawalan. Nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng pagkakataon, nawalan ng kalusugan, nawalan ng direksyon, at minsan nawalan din ng pag-asa. May mga gabi na kami umiiyak sa iyo. Hindi namin alam kung paano kami babangon kinabukasan. May mga oras na parang walang liwanag sa dulo ng aming tinatahak na landas. Ngunit ngayon, Panginoon, kami ay lalapit sa iyo dahil alam namin na Ikaw ang Diyos na muling magbabalik at mag-aayos ng lahat ng nasira sa aming buhay. Paggunita sa mga kwento ng restoration sa Biblia, Panginoon, inaalala namin ang buhay ni Job. Siya po ay nawalan ng lahat, pamilya, yaman, kalusugan at respeto mula sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kahit sa matinding sakit at kawalan, hindi siya tumalikod sa iyo. At sa iyong tamang panahon, hindi mo lang ibinalik ang kanyang mga nawala, kundi dinoble mo pa ang lahat ng pagpapala niya. Panginoon, tulad ni Job, nais din naming magtiwala
Kahit hindi namin maintindihan ang lahat ng nangyayari, nais naming maghintay sa iyong panahon dahil alam namin na kapag ikaw ang nag-restore, masigit pa sa inaasahan ng ibinibigay mo. Inaalala din namin, Panginoon, ang kwento ng lalaking lumpo sa pintuan ng templo sa Aklat ng Mga Gawa. Araw-araw siyang nakaupo doon, umaasa lang sa limos. Ngunit isang araw, sa pamamagitan ni na Pedro at Juan, sinabi sa kanya, "Pilak at ginto ay wala ako, ngunit ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo, tumayo ka at lumakad." At sa isang iglap, hindi lang siya nakalakad. Siya'y tumalon, tumakbo, at nagpuri sa iyo. Panginoon, nais din naming maranasan ang ganoong klaseng restoration. Iyong biglaan, kumpleto, at nakakapagbago ng buong buhay. Panginoon, lumalapit po kami ngayon, dala ang bawat sugat ng aming puso. Kung may bahagi sa aming puso na puno ng lungkot at pangungulila, ikaw po ang magpuno at magpagaling. Kung may bahagi sa aming isipan na laging puno ng takot at pag-aalala, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kung may sakit sa aming katawan, hinihiling po namin ang iyong kagalingan sapagkat ikaw si Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Kung may mga relasyon na nasira, sa pamilya, sa mag-asawa, o sa pagkakaibigan, hinihiling po namin na ikaw ang magbigay ng bagong simula, puno ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangunawa. Panginoon, hawak po namin ang iyong mga pangako sa iyong salita. Sinabi mo sa Psalm 51 verse 12, "Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan at panatilihin mo ako sa pamamagitan ng isang pusong handang sumunod sa iyo." Hinihiling namin ngayon, Panginoon, na ibalik mo ang galak na minsang nawala sa aming puso dahil sa mga pagsubok. Sinabi mo rin sa Isaiah 58 verse 11, "Patuloy kang papatnubayan ng Panginoon at bubusugin niya ang iyong kaluluwa sa mga tuyong lugar at palalakasin ang iyong mga buto. Ikaw ay magiging parang isang harding na tutubigan at parang bukal ng tubig na hindi nauubos. Panginoon, gawin mo kaming parang harding laging sariwa at buhay sa iyong presensya. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming pamilya. Kung may mga hindi pagkakaunawan, pagalingin mo po ito. Kung may mga nasaktan dahil sa aming mga salita o gawa, tulungan mo kaming magpatawad at humingi ng kapatawaran. Ibalik mo po ang pagmamahalan, pagrespeto, at pagkakaisa sa aming tahanan. Panginoon, para sa mga mag-asawang nahihirapan, naway ibalik mo ang apoy ng pag-ibig at ang pundasyon ng tiwala. Tulungan mo kaming lahat na maging mas mapagpakumbaba, mas maunawain, at mas mapagmahal. Ama, itinataas po namin ang aming kalusugan. Kung may karamdaman sa aming katawan, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hipuin mo po ang bawat bahagi ng aming katawan na may sakit at hayaan mong dumaloy ang iyong kagalingan. Palakasin mo po ang aming resistensya, pagalingin mo ang aming mga sugat, at alisin mo ang anumang sakit na nagpapahirap sa amin. Panginoon, bigyan mo rin kami ng disiplina upang maalagaan ang aming katawan bilang templo ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, alam mo ang aming pangangailangan sa araw-araw. Ikaw ang aming tagapagbigay at tagapangalaga. Buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad para sa aming trabaho at negosyo. Palawakin mo po ang aming kakayahan at karunungan upang maging mabuting katiwala ng bawat biyayang ipinagkakaloob mo. Kung kami man ay nahihirapan sa pananalapi, turuan mo kaming magtiwala at huwag mag-alala, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mana sa disyerto
at nagpapabuhos ng pagpapala mula sa langit. Panginoon, higit sa lahat, nais naming ang aming puso ay laging nakatugon sa iyo. Ibalik mo po ang aming pananabik sa panalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, at sa pakikinig sa iyong tinig. Alisin mo po ang anumang hadlang na pumipigil sa aming paglago sa pananampalataya. Bigyan mo po kami ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga plano at layunin sa aming buhay. Hayaan mong ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng kasagutan, nagpapasalamat na kami ngayon. Salamat po sa restoration na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat sa mga pintuan na bubuksan mo, sa mga sugat na pagagalingin mo, at sa bagong simula na ibibigay mo. Salamat dahil ang aming kwento ay magiging patotoo ng iyong kabutihan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Aming Ama, kami ay tatayo sa iyong mga pangako. Kami ay magtitiwala sa iyo anuman ang aming nararanasan ngayon. Alam namin na ang restoration ay darating sa iyong tamang panahon at paraan, at ito ay higit pa sa aming nawala. Ikaw ang Diyos na hindi lang nag-aayos, kundi nagpapabago at nagpapabuti. Kaya't ngayon, aming ipinapahayag na kami ay buo, kami ay pinagpala, at kami ay gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Lord, hindi ako sapat. Hindi ko alam ang lahat. Hindi ko kontrolado ang mga sitwasyon. Pero naniniwala ako, Ikaw ang Diyos na laging sapat. Sa iyo ako kumukuha ng lakas. Sa iyo ako kumakapit ng pag-asa. At sa iyo ko iniaalay ang lahat ng laban na nasa harapan ko. Tulungan mo akong maalala na hindi ang sariling talino, diskarte o lakas ang magdadala ng tagumpay. Katulad ng nangyari sa Israel, ang totoong tagumpay ay nangyayari kapag nakatuon ang puso ko sa iyo. Kaya ngayon, bago pa man magsimula ang mga laban sa araw na ito, inuuna na kitang sambahin at papurihan, sapagkat naniniwala ako na kapag ikaw ang nauna, lahat ay susunod. Panginoon, kung minsan, parang si Moses din ako, napapagod. Nagsisimula akong manalangin ng may sigla, pero habang tumatagal, nanghihina ako. Ang mga kamay kong nakataas, bumababa. Ang mga salitang puno ng pananampalataya, napapalitan ng pagdududa. Ang apoy ng pagsamba, minsan ay tila nagiging abo. Pero salamat Lord, dahil hindi mo ako hinahayaang mag-isa. Katulad ng pagdala mo kina Aaron at Hur para alalayan si Moses, pinapadala mo rin sa akin ang mga tao, mga kaibigan, kapamilya, kapwa mananampalataya, para ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Salamat sa mga taong nagdarasal para sa akin kahit hindi ko alam. Salamat sa mga nag-aabot ng encouraging words, sa mga humahawak ng kamay ko sa gitna ng iyak, at sa mga nagiging sandalan ko kapag ako'y mahina. At higit sa lahat, salamat sa Espiritu Santo na siyang tunay na umaalalay. Kapag ubos na ako, ikaw ang nagbibigay ng bagong hininga. Kapag ang puso ko ay puno ng bigat, ikaw ang nagpapaluwag nito. Kaya ngayong umaga, sinasabi ko, Holy Spirit, punuin mo ako muli. Palakasin mo ako. Itaas mo ako, Lord. Maraming laban ang kaharap ko ngayon. May mga bills na kailangang bayaran. May mga desisyon na hindi ko alam kung paano gagawin. May mga problema sa pamilya. May mga sakit na hindi ko maintindihan. May mga panalangin na hanggang ngayon ay tila walang sagot. Minsan, Lord, naiiyak na lang ako sa bigat ng lahat. Pero kahit hindi malinaw sa akin,
Alam kong malinaw ito sa iyo. Kahit hindi ko kontrolado ang sitwasyon, alam kong hawak mo ang lahat. Kaya pipiliin kong sumamba. Pipiliin kong magtiwala. Pipiliin kong itaas ang aking mga kamay kahit nanginginig na ito sa pagod. Sapagkat ang pagsamba ko, Lord, ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ang pagsamba ko ay nakabase sa katotohanan na ikaw ay Diyos, ikaw ay mabuti, at ikaw ay tapat magpakailanman. Panginoon, minsan gusto kong lumaban kagaya ng iba. Gusto kong kontrolin ang lahat. Gusto kong solusyonan lahat agad. Pero tinuturuan mo akong umakyat ng bundok gaya ni Moses. Hindi para takasan ang laban, kundi para ipakita na iba ang paraan ng mga anak ng Diyos. Hindi espada, hindi galit, hindi sariling diskarte, kundi pagsamba, tiwala at pananalig. Lord, turuan mo akong piliin ang bundok ng pagsamba kaysa sa kapatagan ng sariling lakas. Turuan mo akong piliin ang magtaas ng kamay kaysa magtaas ng boses sa galit. Turuan mo akong piliin ang lumuhod sa panalangin kaysa pilitin ang mga bagay na hindi ko naman hawak. Diyos, salamat dahil tinatanggap mo ang pagsamba ko kahit hindi ito perpekto, kahit may halong pagod, may halong tanong, at may halong iyak. Ikaw pa rin ang tinatanggap mo, sapagkat para sa iyo, hindi sa ganda ng boses o haba ng panalangin sinusukat ang pagsamba, kundi sa katapatan ng puso. Ngayon, Lord, sinasabi ko, kahit hindi ko naiintindihan, magtitiwala pa rin ako. Kahit may sakit sa puso, pupurihin pa rin kita. Kahit hindi ko alam kung kailan darating ang sagot, patuloy kong itataas ang iyong pangalan. Lord, baka may nanonood o nakikinig ngayon na kagaya ko, napapagod, nawawalan ng lakas, parang susuko na. Dalangin ko, abutin mo siya ngayon. Palibutan mo siya ng iyong kapayapaan. Ipaalala mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, punuin mo siya ng tapang at lakas na galing sa iyo. Kung kami man ay nasa bundok ng tagumpay o nasa lambak ng pagsubok, ikaw pa rin ang aming pupurihin. Sapagkat alam namin, Lord, hindi mo kami iiwan. Ang laban ay hindi amin, kundi iyo. At dahil ikaw ay Diyos na hindi kailanman natatalo, siguradong may tagumpay kaming makakamtan. Panginoon, maraming Pilipino ngayon ang dumadaan sa mabibigat na laban. Mga magulang na nagtatrabaho abroad para lang may maipadala sa pamilya. Mga kabataang nag-aaral kahit kulang ang pera pambayad ng tuition. Mga manggagawang pagod araw-araw pero hindi sapat ang sahod. Mga nanay na nag-aalaga ng anak na may sakit. Mga tatay na naghahanap ng trabaho. Mga estudyanteng naliligaw ng landas. Lord, abutin mo po silang lahat. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban dahil ikaw ay Diyos na sumasama at nagtatagumpay para sa kanila. Lord, naway maging liwanag ka sa gitna ng kadiliman ng aming bayan. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang kapayapaan. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ang tagapagkaloob. Sa gitna ng kawalan ng hustisya, ikaw ang katuwiran. Sa gitna ng pagkakawatak-watak, ikaw ang nagbubuklod. Naway makita ka ng bawat Pilipino bilang tanging pag-asa. Lord, gawin mo akong tao ng pagsamba. Naway sa tuwing may laban, una kong reaksyon ay hindi takot, kundi pananalangin. Hindi pagdududa, kundi pagsamba. Naway ang puso ko ay manatiling nakatuon sa iyo at ang aking mga kamay ay palaging nakataas bilang tanda ng pagtitiwala. At kung sakaling mapagod akong muli, paalalahanin mo ako na hindi ko kailangang mag-isa, na andyan ang komunidad ng mga mananampalataya at higit sa lahat, andyan ka para magbigay ng bagong lakas. Panginoon, inaangkin ko ang kapayapaan mo.
Inaangkin ko ang tagumpay na galing sa iyo. Inaangkin ko ang biyaya at kalakasan na sapat para sa bawat araw. At higit sa lahat, inaangkin ko ang katotohanan na mahal mo ako at iyon ang pinakamalaking dahilan para patuloy akong sumamba. Kaya ngayon, sa umagang ito, buong puso kong sinasabi, Lord, Ikaw ang Diyos ng aking laban. Ikaw ang Diyos ng aking pamilya. Ikaw ang Diyos ng aking kinabukasan. Ikaw ang Diyos ng aking buong buhay. Salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Salamat dahil tapat ka. Salamat dahil sa bawat taas ng kamay at bawat bugso ng papuri, kumikilos ang langit. Salamat sa mga panalangin na sinasagot mo at salamat din sa mga panalangin na hindi pa sinasagot dahil alam mo ang tamang oras. Salamat sa mga pintong binubuksan mo at salamat din sa mga pintong isinara mo dahil alam mo ang hindi makakabuti sa akin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, narito kami ngayon, buhay, humihinga, at may pagkakataong muling manalangin sa inyo. Salamat dahil hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan, at kahit sa mga panahong pakiramdam namin ay nag-iisa kami, naroon kayo, tahimik man, pero tapat. Hindi man nakikita ng aming mga mata, pero ramdam namin sa bawat tibok ng aming puso. Salamat, Ama, sa bawat umaga na kayo ang nagbigay. Salamat sa bawat paghinga, bawat lakas na bumabangon kami muli. Salamat sa pamilya, sa mga kaibigan at maging sa mga pagsubok na nagturo sa amin na lumapit palalo sa inyo. Ngunit Ama, aminado po kami. May mga panahon na marami kaming nawala. May mga pangarap kaming naibaon na lamang sa limot. May mga oportunidad na dumaan pero hindi namin napanghawakan. May mga relasyon na nasira at hindi na bumalik sa dati. May mga oras na parang hindi na namin mababalikan. At minsan, dahil dito, pakiramdam namin ay wala ng pag-asa. Panginoon, sa oras na ito, idinudulog po namin sa inyo ang lahat ng mga nawalang yon. Hindi namin alam kung paano ibabalik. Hindi namin alam kung paano maaayos. Pero naniniwala kami na kayo ang Diyos ng pagbabalik at pagbibigay ng bagong buhay. Kayo ang Diyos na nag-aayos ng mga bagay na wasak. Kayo ang Diyos na nagbabalik ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng dignidad, at ng pagkakataon. Panginoon, ang sabi po sa iyong salita sa Joel 2, talata 25 hanggang 26, ibabalik ko sa inyo ang mga taon na sinira ng balang. Panginoon, tinatanggap namin ang pangako ninyo na hindi lang mga bagay ang kaya ninyong ibalik, kundi mismong panahon, mismong mga taon na akala namin ay nawala na. Kaya ngayon, Ama, inaangkin namin ang pagbabalik. Inaangkin namin ang restoration na galing sa inyo. Ama, tulad ng lalaking inaalihan ng demonyo sa Marcos 5, minsan naramdaman din namin na wasak ang aming kalooban. Pakiramdam namin wala nang tutulong, pero nang dumating kayo sa kanyang buhay, bigla siyang napalaya. Bumalik ang kanyang isip, bumalik ang kanyang kapayapaan. Ganoon din po ang hinihiling namin sa aming buhay, na sa bawat bahagi ng aming kalooban na parang bugbog at sirang-sira, kayo ang magbabalik ng kaayusan at kapayapaan. Tulad din ng batang babae na binuhay ninyo mula sa kamatayan. Alam namin, Panginoon, na kaya ninyong bigyan ng bagong buhay ang lahat ng bagay na patay na sa amin, mga pangarap na nawala, pag-asa na naglaho, mga relasyon na tila wala ng pag-asa. Panginoon, tawagin ninyo muli ang mga ito, gaya ng sinabi ninyo, Talita Kumi, batang babae,
bumangon ka. Nawa, marinig din namin sa aming espiritu ang inyong tinig na nagsasabing, bumangon ka anak, may bago pa akong gagawin sa buhay mo. Ama, pinapatawad ninyo kami sa mga oras na nagduda kami. Pinapatawad ninyo kami sa mga panahon na naniwala kami sa bulong ng kaaway na huli na ang lahat, na hindi na kami makakabawi, na hindi na kami makakaahon. Pero ngayon, dinideclare namin na hindi yun totoo, sapagkat ang katotohanan ay kayo ay Diyos ng himala, Diyos ng pagbabalik, at Diyos ng bagong simula. Panginoon, pinalalaya namin ang aming puso mula sa bigat ng nakaraan. Inaabot namin sa inyo ang bawat sugat, bawat luha, bawat pagkatalo, at bawat pagsisisi. Alam po namin na sa inyo, walang nasasayang. Lahat ng sakit, lahat ng pagkukulang, lahat ng pagkatalo ay kaya ninyong gawing bahagi ng mas maganda at mas dakilang plano. Kaya Ama, turuan niyo po kaming maghintay sa inyong panahon. Turuan ninyo kaming huwag mainip, huwag mawalan ng pag-asa, huwag sumuko, katulad ng binhi na itinatanim. Hindi agad nakikita ang bunga, pero alam naming may nangyayari sa ilalim ng lupa. Ganoon din po sa aming buhay, kahit hindi pa namin nakikita ang pagbabalik. Naniniwala kaming kumikilos na kayo sa likod ng lahat. Panginoon, tinatanggap namin ang inyong pangako na nakasulat sa 1 Pedro 5:10. Pagkatapos ninyong magdusa sandali, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya ay siya mismong magpapalakas, magpapatatag, at magbabalik sa inyo. Salamat Ama, dahil ang aming paghihirap ay pansamantala lamang, pero ang inyong biyaya ay walang hanggan. Ngayon, dinideclare namin ang pananampalataya namin. Kung pakiramdam namin wala na, sasabihin namin, mayroon pa, dahil kasama namin ang Diyos. Kung pakiramdam namin tapos na, sasabihin namin, hindi pa tapos ang Diyos. Kung pakiramdam namin wala ng halaga, sasabihin namin, mahalaga ako dahil ako'y anak ng Diyos. Ama, inaangat din namin sa inyo ang aming mga pamilya. Kung may mga relasyon na naputol, kayo po ang magbabalik at magpapatahimik. Kung may mga miyembrong naglayo, kayo po ang magbabalik ng pagmamahalan at kapatawaran. Kung may mga pusong nanlamig, kayo po ang magpapainit muli ng apoy ng pag-ibig. Panginoon, sa aming kabuhayan at pangarap, kung may mga nawalang oportunidad, alam namin na kayo ang Diyos ng bagong bukas. Hindi pa huli ang lahat. Hindi natatapos sa isang pagkatalo ang aming kwento, sapagkat sa inyo, ang kabiguan ay pinto ng bagong tagumpay. Ama, bigyan niyo po kami ng pusong marunong magtiwala. Huwag niyo pong hayaan na kami ay magmamadali o susuko agad. Turuan niyo po kaming tumingin hindi sa aming nakikita, kundi sa inyong mga pangako. Turuan niyo po kaming kumapit kahit wala pang nakikitang bunga, sapagkat alam namin na kayo ay tapat. Panginoon, sinasabi po sa Roma 8:28, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya Ama, inaangkin namin ang kabutihan ninyo. Kahit ano ang hitsura ng aming sitwasyon ngayon, pinaniniwalaan namin na gagamitin ninyo ito para sa aming ikabubuti. At ngayon Ama, buong puso naming idinedeklara ang aming pananampalataya. Pinupuno ninyo ng bagong pag-asa ang aming puso. Ang aming isipan ay kayo ang nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang aming buhay ay muling bumabangon, hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa inyo. At ang aming mga kamay na minsang nanghihina
ay muling hahawak sa mga pangarap na inyong ibabalik at mas lalo pang pagpapalain. Panginoon, hinihingi namin sa inyo ang lakas upang magpatuloy kahit mahirap, ang pasensya upang maghintay sa tamang panahon ninyo, ang tapang na maniwala kahit hindi namin nakikita ang resulta, at ang pananampalataya na hindi kailanman susuko. Nais po naming ipamuhay araw-araw ang katotohanang kayo ang aming Diyos ng restoration, ang Diyos na bumabalik ng nawala, nag-aayos ng sira, at nagbibigay ng higit pa kaysa sa aming inaasahan. Kaya Ama, ito ang aming paninindigan. Ang Diyos ko ay mabuti, ang Diyos ko ay tapat, ang Diyos ko ay makapangyarihan, at sa Diyos ko walang imposible. Ang Diyos ko ang magbabalik ng lahat ng nawala, at higit pa roon, siya ang gagawa ng bago at mas maganda. Kaya Panginoon, salamat sa restoration na darating. Salamat sa bagong simula. Salamat sa himala na inihahanda ninyo. Salamat sa kaligtasan at pag-ibig na laging buo at sapat. At lahat ng ito, Ama, ay aming itinataas at isinasara sa makapangyarihan at matagumpay na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa ating panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang inialay natin ang oras na ito para sa Kanya. Hiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, Kanyang proteksyon at Kanyang kapayapaan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi Kanya kailanman iiwan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan o may nais ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanya, lahat ay mahalaga. Tayo'y maging bahagi ng isang komunidad ng panalangin, isang pamilyang nagtutulungan at nagdadamayan sa pananampalataya. Kung napagpala ka sa panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ingat ka palagi at naway maging maganda ang iyong araw. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.